Purihin po ang Panginoon sa pribilehiyong ito na masamba natin Siya, mapagalayan natin Siya ng magagandang awitin, makapanalangin, at higit sa lahat, may pagdiwang natin sa Kanyang presensya ang araw na ito para sa Panginoon who is our Father at sa bawat isang tatay na nandito po ngayon at mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin online. Sa bawat tatay, nandito ngayon sa Zion Center, sa Victory Mall, at sa mga nanonood sa kanilang mga kinalalagyan ngayon o makakapanood ng worship na ito sa ibang panahon, Happy Father's Day. Happy Father's Day, mga tatay. Ganun lang bang palakpak natin sa ating mga tatay? Of course. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ito pong message natin sa umagang ito ay mapapansin nyo, hindi exactly para sa mga tatay, kundi para sa mga anak. Sa bandang huling bahagi lang ang para sa mga tatay. Basahin po muna natin ang Ephesians chapter 6. Tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and that you may live long in the land. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, salamat sa mga fathers at kahit sa lahat ng aming parents na binigay mo sa amin. Salamat sa inyong salita. Hindi ko po kami maliligaw kahit kailan kung paano kami mabubuhay bilang isang family pag ang inyong salita ay aming pinapakinggan at aming sinusunod. Nainyahan po namin ang iyong Holy Spirit. We welcome you, Spirit of the living God, to talk to us, to speak to us, to open our hearts and our understanding. Dalangin ko, Panginoon, anumang situation ng mga tatay ngayon, ng mga parents, ng bawat isang narito, I pray that you will deal with their situation in your goodness, in your mercy, in your kindness. Sa inyo po ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Please take your seats. Please take your seats. Kadaming paraan ng pagtawag natin sa ating mga tatay. Tatay, papa, tatang kung sa Kapampangan, dad, daddy, father, pader, erpat, or maybe pwede rin yung ano bang tawag sa Korean sa mga tatay? Apa. Di ba? Sa ganitong mga panahon po sa United States, Mother's Day, Father's Day, iba't ibang magazine at mga taong nagsasuggest ng mga regalo na pwedeng ibigay sa ating mga magulang. Lalong-lalo na sa ating nanay, sa ating tatay. Kaya lang pag binabasa ko ay very unrealistic. Pangmayaman lang. Halimbawa, si Neiman Marcus nagsuggest siya ng isang magandang regalo sa ating nanay o sa ating tatay ay isang Bulgari watch worth $48,000. That's about 3 million pesos. Kung kaya mo po yun, okay lang. Okay?
Ako naman sinasuggest ko na, huwag na lang yun. Pwedeng house and lot. Pwedeng car. Pwedeng kotse. Sabihin nyo, Pastor, mahal pa rin yun. E di, unti-untiin mo. Sa unang Father's Day, bili mo ng wiper. Sa sunod, gulong. I mean, of course, I'm joking. Kahit anong ibibigay mong regalo sa inyong tatay, lalong-lalo na sa inyo, nakasama pa niyo sila. Always remember this. The best things in life are free. Maraming bagay na pwede tayong ibigay na walang bayad. And yet, napaka-importante. Napakahalaga. So, titingnan po natin ngayon, gifts that can give assurance to your father or even to your parents. Ano ba yung mga regalo na magbibigay kapanatagan at katiyakan sa iyong mga magulang? Lalong-lalo na ngayong Father's Day sa iyong tatay. What are these gifts that can give assurance to your father? I-highlight po natin sa message na ito yung tatlong regalo. Yung tatlong regalo. Mga tatay, kayong mga nandito, kayong mga nanonood sa inyong mga television, computer at cellphone, lahat pong regalong ito ay sana matanggap ninyo at maranasan ninyo sa inyong buhay. So let me highlight number 1. Give them an assurance of your obedience. Ibigay mo ang katiyakan na ikaw ay sumusunod sa kanila. Alam ko, pag alis mo ng bahay, kung estudyante ka, hindi na alam ng tatay at nanay mo kung saan ka pumunta. Pwede ka namang umuwi ng tamang oras eh. Kung alas 5 tapos ng klase mo, pwede ka namang umuwi ng 6 o'clock. Pero actually, hindi ka pala galing sa school. So give them the assurance of your obedience. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ulitin po natin yon. Pakinggan nyo mabuti. Children, obey your parents in the Lord when they are right. Tama? Hindi po. Kasi kumisa na ibang basa natin dito eh. Akala natin, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang kung sila'y tama. No. Ang sabi ng verse, obedience to parents is right. Ginamit po yung salitang children sa isang kultura na kadalasang pinadadalhan ng mensahe ay ang mga tatay, pero ang children po ang in-address. Na nagde-denote, tumutukoy po sa isang relasyon. Na ang ibig sabihin, kahit adult ka na, kahit may pamilya ka na, kung may tatay ka pa, kung may magulang ka pa, applicable pa rin itong utos na ito sa iyo. Give them your obedience. Sabihin niyo, Pastor, pwede bang ibang message na lang? Ang sermonan mo ang tatay, hindi kami. Pero ito po, nasa Bible po ito. Kapansin-pansin po na si Paul, kinausap niya ang mga bata. Na nagpapakita po sapagkat binanggit ito sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos, ito po'y sagrado, ito'y banal na kautusan. Nang ibig sabihin po ng obey, to hear under, to listen attentively, and then to respond positively and submissively. Yung bang makikinig ka na nakatingala, na alam mong mas mataas sa'yo ang pinapakinggan mo. Nang ibig sabihin, ang pakikinig mo ay talagang binibigay mong full attention sa'yo, sa Kanya. At may balak kang sumunod sa sinasabi sa iyo. May balak kang magpasakop. Ganun pong ibig sabihin ng
obey your parents in the Lord. Ginamit po yung salitang in the Lord, nang ibig sabihin ay para sa Panginoon, as to the Lord. At ito'y nagpapakita ng ang pagsunod sa magulang ay ukol sa Panginoon, para sa Panginoon. Therefore, parte ito ng Christian discipleship. Mga kaibigan, hindi lang ito tumatalakay sa isyong sosyal, ukol sa pamilya, pero tumatalakay ito sa isyu ng discipleship sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay para sa Panginoon. Ang pagsunod sa magulang ay para sa Panginoon at ayon sa Panginoon. Amen? Ganun ba kasagrado ang tingin natin sa relasyon natin sa ating mga magulang? Sumagot po kayo ng amen. And amen. Mga anak na meron pang mga magulang dito, pwede bang pumalakpak kayo ng malakas? By the way, yun pong salitang obey ay isang utos. Hindi lang suggestion. Hindi lang isang mungkahi. At ito'y pagkasalukuyan ng ibig sabihin, isang present, isang imperative na nag-uutos sa iyo, gawin mo ito araw-araw hanggat may buhay ka, hanggat buhay sila, sumunod ka. Kaya sabihin niyo, pastor, pag-adult na ako nang naghahanap buhay. Makikita po natin sa susunod na regalo. Unang regalo, the assurance of your obedience. Secondly, the assurance of your reverence. Ang katiyakan ng iyong paggalang at ng iyong pagpaparangal. Iyong pagpaparangal. Kasi pwede ka namang sumunod, pero actually walang paggalang sa puso eh. Di ba? Yung iba, pagsagot pa lang, pag tinatawag, wala nang paggalang eh. Di ba? Panggrasya. Walang sagot. Panggrasya. Po. Panggrasya po. Di ba? Kung minsan mas mataas pa ang boses natin sa kanila, walang gaanong paggalang. Ang kalawang pagbibigay po ay assurance of your paggalang. Pagpaparangal. Honor your father and mother. Ako po'y natutuwa na isinama ito rito. Honor your father and your mother. Nang ibig sabihin ng salitang honor is to estimate, to fix the value, to appreciate properly. It means to obey, but it also means to reverence or to appreciate and to care for the person. Pag pinaparangalan mo, hindi mo lang sinusunod, kundi sa puso mo, gusto mong matuwa sila sa iyo, gusto mo makita nila na ina-appreciate mo sila, na gusto mo silang itaas, at ito'y pwede mong gawin kahit wala ka na sa kanilang poder. At kahit wala na sila sa mundong ito, pwede mo pa rin silang i-honor. Of course, yung obedience hindi na pwede, pero yung honor, pwede mo pa rin gawin. Nabigyan sila ng karangalan, naitaas sila sa harap ng iba. Sabi po ng isang author, if we cannot honor the person, kasi yung reklamo ng iba, paano ko naman i-honor yan? Tingnan mo naman ang tatay ko kung anong kanyang ugali. Di ba? Which is a valid complaint. Sabi ng iba, if we cannot honor the person, we must honor the position. Tatay mo yan eh. Nanay mo yan eh. Di ba? Binalaan tayo ng ating Panginoong Yesus sa Matthew 24, sa malapit sa kanyang pagdating. Magkakaroon na ng walang paggalang ang mga anak sa kanilang mga tatay. Ang mga tatay, wala nang pagmalasakit sa kanilang mga anak. Magkakaroon ng pagtataksil, pagsusuplong, na ikamamatay ng kanilang mahal sa buhay.
Darating at darating po ang ganong bagay. Pero tandaan po ninyo, sa panahon po na mayroong conflict, sumunod ka sa salita ng Panginoon. Obey your parents, honor your parents, but pag ang conflict naman, kung ang pagsunod sa magulang mo ay paghamak naman sa utos ng Diyos, we must obey God rather than man. Okay? We must obey God rather than man. Sabi po ni John Calvin, ukol dito, obedience is the evidence of that honor which children owe to their parents. Ang pagsunod po ay yun po'y katibayan ng iyong pagpaparangal ng mga anak. Nautang nila yun sa kanilang nanay at sa kanilang tatay eh. Obey and honor, we are each to obey and honor our parents. Ito yung dalawang regalo na hindi mo na kailangan bumili ng mahal. Hindi mo na kailangan gumastos. Hindi mo na kailangan makatapos ng iyong karir. Hindi mo na kailangan pag-ipunan. And yet, matinding regalo ang maibibigay mo sa iyong magulang. If you obey them, if you honor them. Amen? Amen. So the question is, ano bang kahulugan ng dalawang regalo ito sa ating mga community at sa ating mga city? Bakit natin ibibigay ang ating obedience, ang ating reverence? May mga ilang dahilan po, okay? First, because obeying and honoring our parents is best for society. Nung isulat po ni Apostle Pablo ito, na inspired ng Holy Spirit, hindi niya nalaman ang implication nito na matindi pa lang kahulugan nito para sa ating lipunan. Nang ibig sabihin, gagandang buhay sa lipunan ito pag ang mga tao, ang mga anak, ay merong authority na sinusunod. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Ang sabi po ng Colossians 3:20. Sumunod ka sa magulang mo sa lahat ng bagay, sapagkat ito'y nagpaparangal sa ating Panginoon. Sa pag-aaral po ng bantog na theologian na si John R.W. Stott, pakinggan po ninyo ito. Pinag-aralan niya ang kultura ng mga Grego, ng mga Romano, ng mga philosophers, tulad nila Confucius, ng China, at saka ng mga Korean and Japanese. Pinag-aralan po niya ang customs. At ganito po ang kanyang sinasabi. Virtually, all civilizations have regarded the recognition of parental authority as indispensable to a stable society. Lahat po ng sibilisasyon sa mga lipunan sa iba't ibang bansa, kinikilala po nila ng pagkilala sa authority ng magulang ay kailangan ng isang matatag na lipunan. Pero alam nyo, kapag nawala na po ang pagkilala natin sa authority ng ating mga magulang, mapapansin nyo, nagsisimula na ring mawasak ang ating lipunan. Totoo po yan. Totoo po yan. Sabi po ng isang manunulat, si Dr. Dominic Maglio, hindi ko alam paano i-pronounce yun eh. The moral decay of our sacred institutions and weakening authority figures power in the family and in our traditional institutions is where the responsibility lies. Yun bang humihina na yung paggalang sa magulang? Yung humihina na yung authority figure. Kaya bumabagsak ang dating mga institusyon natin eh. Pag wala ng paggalang sa magulang sa ating mga pamilya, delikado na po ang pamilya at ang mga lipunan, ang ating lipunan. Sabi po ni Dr. Eric I cannot pronounce that, Sigman or what? Authority is a basic requirement in children's lives. Alam niyo mga anak, alam niyo mga young people, yung meron kang kinikilalang kapangyarihan, otoridad, actually,
mabuti yan para sa iyo, mabuti para sa iyong pamilya, mabuti para sa ating lipunan. Problema, pag ang mga anak ay wala ng kinikilalang authority, he links the lack of such respect to the highest rates of child depression. Pag wala na pong authority sa family, itong resulta. Okay? Itong resulta. Yung iba sa inyo, alam ninyo, ng mga anak na babae ay gustong-gusto nilang pagkalinga ng kanilang tatay. Totoo yun. Pag nawala po yun, at wala yung authority, naku, tingnan mo kung anong mangyayari sa mga anak nila. Sabi, lack of such respect to the highest rates of child depression. Nakaka-depress pala pag walang iginagalang ng mga magulang. Child-on-child murder. Mamamatay ng kapwa-bata. Underage pregnancy. By 13 pa lang o 14, nagbuntis na. Obesity. Hindi mapigilang kumain. Lalong-lalo na pag Pilipino, di ba? Ang hilig sa kanin. Sa mga nagtatrabaho naman sa gabi, ang hilig sa mga kakanin, maalat, matatamis, sitserya. Yung nga may kilalang mahilig sa ganon ay umaray kayo. Di ba? Ayun, nagiging obese. Violent and antisocial behavior. And preteen alcoholism. Since records began, dumarami ang mga lasinggero na hindi pa nga teenager. Authority is a basic requirement in children's lives. Sirahin mo yan. Hindi ibig sabihin na nasira ang mong batas. Nasira mong authority. Hindi po. Ang sabi po ng isang philosopher, sabi niya, a man jumping on a 5th-story building does not break the law of gravity. He illustrates it. Sabihin mo, akit ka dito? Sa 6th floor ng V-Mall, pagkatapos sabi mo, lulukso ko. Sabi niya, hindi totoo ang law of gravity, hindi ako babagsak. No, hindi mo mapatutunayan yon. Ang mapatutunayan mo lang, totoo ang law of gravity. Pagdating mo sa ibaba, hindi ka nakilala. Bagay ka na sa cremation. Diba? Kaibigan, sirain mo ang authority. Sisirain mo, pati na ang lipunan. Pati na ang pamilya. Second, ano bang ibig sabihin nito? What these gifts mean to us. Kanina, what these gifts mean to society. Ngayon, ano bang kahulugan ng mga regalong ito, ng obedience, ng reverence, sa bawat isa sa atin? Pakinggan niyo mabuti ito. I like this very much. I love this very much. For this is the first commandment with a promise. Ano yung promise? That it may go well with you and that you may live long in the land. Ano pong dalawang pangako? It will give us long life and well life. Sa Tagalog, ang pagiging masunurin at paggalang sa magulang ay magbibigay sa atin ng mahabang buhay at maginhawang buhay. Sino po sa inyo ang gusto ng mahabang buhay? Sino sa inyo hindi lang gusto ng mahabang buhay, gusto nyo maginhawa rin? Sabi ni Apostle Pablo, this is the first commandment with a promise. Alam niyo nung obey your parents ay hindi po first commandment. Yun po yung pang fifth. Pero ito po yung ito yung first commandment na mayroong pangako. Na kung susundin mo ito, na magiging masunurin ka at pararangalan mo ang iyong magulang, ang sabi niya, pangako sa iyo, hahaba ang buhay mo
Wow. At giginhawa ang buhay mo. Sino po sa inyo nag-iisip ngayon kung buhay pang mga magulang? Oh Lord, let me treat my parents more properly and appropriately. Di ba? Yung iba sa inyo, ginagawa nyo na yan eh. Kasi alam nyo yung promise na to eh. It may go well with you, meaning gagandang kalidad ng buhay mo. You will live long in the land, meaning yung quantity, yung haba ng buhay. Aba, yung 60 pala pwedeng gawing 70. Yung 70 pala pwedeng gawing 75. And more. Di ba? Kaya kung ako sa inyo, magsimula na kayong magsisi kung kayo'y ini-ignore ninyo at hindi nyo pinararangalan ng inyong mga magulang. Ito po hindi transactional legalism. Nang ibig sabihin, I will earn God's favor kasi naging masunurin ako at pinarangalan ko ang aking magulang. No. Statement of fact lang po ito eh. The promise is a statement of fact. Obedience to our parents positions us to experience God's best for our lives. Ang pagiging masunurin sa ating mga magulang ay naglalagay sa atin sa tamang posisyon, sa tamang channel, upang ang flow ng blessing ay dumating sa atin. Kasi nandun ka, nung magsabog ng blessing si Lord, nandun ka sa posisyon na yon. Pero yung pagbibigay ng blessing ng Panginoon, hindi mo natanggap kasi wala ka sa posisyon para tumanggap. But obedience and honoring parents positions you to receive God's blessing. Sabi po ng commentator na si Bob Utley, the verse is not an individual promise of longevity, but a cultural promise of societal stability. Hindi lang po pangako na ito habang buhay, kundi ito'y pangako ng katatagan ng lipunan. Pag bumigay ang pamilya, bibigay ang lipunan. Babagsak ang lipunan. Sabi po ni Albert Burns, okay, is a Bible commentator about 150 years ago, I think. Those who are most obedient in early life, other things being equal, consider mo na walang pandemic, walang kwan, okay? Normal na buhay sa mundo. Those who are most obedient in early life have the best prospect of living long. Children with parents, sino sa inyong nai-inspire? Yes, I will obey my parents. I will honor my parents. Diba? They have the best prospect of living long. This occurs because obedient children are saved from the vices and crimes which shorten life. Yung masunuring mga anak, sila'y naliligtas po at nakakaiwas sila sa mga bisyo na sumisira ng buhay. Sabi pa niya, wala na mga magulang. No parent will command this child to be, sige anak, maging lasinggero ka. Sige anak, maging sugarol ka. Sige anak, gastos ng gastos hanggat gusto mo. Sige anak, maging magnanakaw ka, maging pirata ka, maging mamamatay. Meron mga magulang na gano'n? Wala. But these vices and crimes resulting in most cases from disobedience to parents, yan ang nagpapaikli ng buhay. Practical, di ba? Is that not right? Very practical. Shorten life, and they who early commit them are certain of an early grave. Yung ganun ang buhay, nakatitiyak ka, maaga ring mamamatay. As a general rule, mapapakinggan po natin yon. Sabi niya,
Pastor, paano yung sinabi ng mga Tagalog? Ang masamang damo, hindi ka agad namamatay. Kaya yun, ewan ko saan nila nakuha yun. Wala ho sa Biblia yun eh. Di ba? Wala sa Biblia. Bibihira lang po yung ganun. Kontra po yun sa sinasabi ng Panginoon. Even those who live long in chronological sense, yung humaba ang buhay pero suwail naman, they forfeited God's blessing. They forfeited God's blessing. And they missed the abundant life na pinangako ng Panginoon. Gusto ko po yung kwentong ito ng mga misyonary sa Belgian Congo, sa Africa. Ang mga misyonary na ito, malaki yung kanilang compound. Isang araw si Philip, yung anak ng misyonary, ay naglalaro sa may mga puno ng kahoy. Paglabas ng kanyang tatay, nakita niya ang isang panganib. Sabi niya sa kanyang anak na si Philip, anak, sabi niya, pakinggan o sumunod ka sa akin. Sabi niya gano'n, yumuko ka. And then gumapang ka papunta rito. So hindi nagatubili ang kanyang anak. Siya yumuko, lumuhod, gumapang papunta sa kanyang tatay, palayo sa puno ng kahoy. Nung siya'y lumingon, nung makalayo na, nakita niya ang isang 12-foot na deadly, poisonous snake na nakaganon doon sa puno ng kahoy. Naku, kung ikaw kaya yun na sinabi ng tatay, anak, yumuko ka, gumapang ka. Ano naman si tatay? Ay, wala na. But the son knows what it means na sumunod sa kanyang magulang at naligtas ng kanyang buhay. Third, kung ikaw ay maging masunurin at nagpaparangal sa magulang, ano ang kahulugan nito para sa iyong parents? What these gifts of obedience and reverence can mean to your parents. Nais ko pong i-endorse yung mga lahat ng babasa ko. Higit sa anumang bagay, higit kanino man, ang mga magulang natin, gustong-gusto nilang ang kanilang mga anak ay hindi lang mag-survive, kundi magtagumpay. Amen? Mga magulang? Amen. Mula pa sa anumang pag-alala ko, sa anumang conversation ko, makikita mo na gusto ng magulang, hindi lang mag-survive, kundi mag-thrive ang kanilang mga anak. Yun ang dalangin nyo ng pangarap. Di ba? Yun ang una nilang iniisip sa umaga, at yun ang uli nilang iniisip sa gabi. Iniisip nila yung kapakanan ng kanilang mga anak. At ang mga magulang, napakasaya nila pag nangyayari ang mabuting bagay sa kanilang mga anak. At napakalungkot nila pag hindi nangyayari ito. It has been said, O parents, that we are only as happy as our least happy child. Kasing saya lamang tayo kung talagang pati yung anak natin na may problema ay nagiging masaya. Nagiging masaya siya. And so because obeying and honoring our fathers, our parents is best for us, it is also best for them. Because they want our best. When we do what is best for us, we do what is best for our parents. Sapagkat ang gusto ng magulang natin at nagbibigay tunay ng kasiyahan sa kanila, ay maging masunurin tayo at mangyari sa atin ang pinakamabuting bagay sa buhay natin. Pag nangyari yung ating mabuting bagay sa buhay natin, naku, binibigyan mo ng tunay na kasiyahan at kagalakan ang iyong mga magulang. Amen. What can you do today? Okay. If we are not, tandaan po nito mga kapatid, if we are not right with our parents, we are wrong with God. Oops. Sabihin niyo, Pastor, sobra naman yan.
Hindi, utos kasi ng Panginoon eh. Pag hindi mo sinunod yan, sumuway ka sa Panginoon, di ba? And with ourselves, today's text is God's call to turn an annual holiday into a holiday every day. Sana yung paggalang at pagiging masunurin sa magulang, hindi lang pag Father's Day, kundi sapagkat ukol sa magulang at utos ng Diyos, ito'y banal na panawagan at dapat gawin natin araw-araw sa ating buhay. Amen? Amen. So what can you do today to obey your father? Meron bang bahagi ng iyong buhay na medyo sikreto, meron kang lihim na ginagawa, pero alam mong hindi magpaparangal sa magulang mo? Tinatawagan kita sa pangalan ng Panginoon. I-align mo ang buhay mo sa salita ng Panginoon at ang pangako, hahabang buhay at giginhawa ang buhay. Amen? Pangatlo, ano yung una na regalo sa magulang? Obedience. Pangalawa, reverence. Pangatlo, ito po, iba na po ito, an assurance of God's presence. Ang katiyakan na ang Panginoong Diyos ay nasa sa mga tatay at nanay natin. Yes. Sabi ko po rito, give them the gift of God, which is eternal life. The assurance that they will live in the presence of God now and forevermore. Ibigay mo sa kanila ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ito po yung katiyakan na sila'y mabubuhay sa presensya ng Diyos ngayon at sa darating na mga panahon. I think this is the best gift na pwedeng ibigay sa mga tatay at nanay. Mga nanay at tatay, wherever you are, kung walang anak na magsasabi sa iyo, sinasabi po namin sa pangalan ng Panginoong Yesus, kahit mawala ang lahat ng bagay, basta ang Panginoon nasa sa iyo. Meron kang katiyakan na magiging maganda ang iyong kinabukasan. Children, napapansin po yung verse, children, obey your parents in the Lord. Yung verse 4, fathers, do not provoke your children to anger. Huwag niyong galitin ang inyong mga anak. Palakihin niyo sila sa disiplina at instruction of the Lord. Nang ibig sabihin, mga kapatid, laging si Lord, in the Lord, of the Lord, laging sentro si Lord sa ating buhay. Pero paano pong magiging sentro si Lord sa ating buhay? Kung si Lord ay tinanggap na natin sa ating buhay. Ito po'y sinulat sa mga taong masasabi nating tunay na Kristiyano, mga anak ng Diyos, tagasunod ni Kristo. Ito'y mga taong naunawaan nila at naranasan na at natanggap na ang ating Panginoong Yesus at may buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid, tatay, nanay, may garantiya para sa iyo. Ito'y siguradong sigurado. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, when Christ is in your life, you will be guaranteed on this earth of the power of God. When the presence of God is in you, you will be guaranteed of the power of God in your life. The protection of God and the provision of God. Saan ka pa? Di ba? Pag present si God sa iyo, pag present si Jesus sa iyo, garantisado, nandyan ang kapangyarihan ni God, nandyan ang pag-iingat ni God, nandyan ang pagkakaloob ni God. Hindi ba yan ang kailangan natin? The power to live, the protection of God, and the provision of God. Bakit? When you are in Christ, the Lord is in you, He is with you, and He is for you. Diba? Pag ikaw ay na kay Kristo, alam mo ang Panginoon ay nasa sa iyo, hindi lang nasa sa iyo ang Panginoon, siya ay kasama mo, at higit sa lahat, siya ay nagwo-work para sa iyo. And if God is for you, who can be against you? Diba? Palakpakan natin ang Panginoon. In the end, mga kaibigan, ito ang pinakasentro ng message natin sa Father's Day and every day.
Gusto natin ng mga tatay at mga nanay at mga anak ay tunay na makakilala sa ating Panginoong Yesus. Matanggap ang tunay na pag-ibig sapagkat wala nang iibig sa iyo na higit pa sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Yun pong gusto naming malaman ninyo. My greatest desire as a father, pakinggan po niyo to, is to love my wife, our sons, the spouse, and our grandchildren well. Pero sabi po ni John Bloom, the most loving thing we can do for others is to love God more than we love them. For if we love God most, we will love others best. Ang masasabi nating most loving na pwede natin gawin para sa iba ay yung mahal rin natin ang ating Diyos. Young parents, young people who will get married later, kung minsan yung jowa mo o yung boyfriend mo o yung asawa mo ay aagaw sa pagkasentro ni Jesus sa buhay mo. Pati nga kung minsan mga anak mo later on parang sila na lang ang pinaglilingkuran mo. Alam niyo, akala natin we're doing the best for them. The most loving thing that you can do for your family is to love God more than we love your family. For if we love God most, we will love others best. We will love others best. Those who have encountered the living Christ understand what I mean. They know the depth of love and the breadth of grace that flows out from them toward others when they themselves are filled with the love of God and He is for them and means to them in Jesus. Alam nyo, naintindihan po natin ito. Pag ang isang tao ay puspos ng pag-ibig ng Diyos, natanggap niyang pag-ibig ng Diyos, at alam niyang kahulugan ito para sa kanyang sarili, naku kaibigan, wala nang kapantay yun. At ikaw, na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, na alam mong kapatawaran ng Diyos, alam mong biyaya ng Panginoon, alam mong pupunta ka sa langit dahil kay Kristo, alam mong may araw-araw kasama mong Panginoon, naku, alam na, naintindihan mo to. The best that you can give to your family is that they know that you love God at gusto mo ring mahalin nila ang ating Panginoon. Amen? And amen. Yes. I-skip ko po ang word ni Charles Spurgeon. Pero tandaan po nito. Siguro sa inyo, maaga kayong nawala ang inyong tatay. Hingi ba sa inyo, hindi magandang karanasan mo sa iyong father? Hingi ba sa inyo, of course, wala na ang inyong mga magulang. But friends, tandaan po ninyo, our God is a father to the fatherless. Our God is a father to the fatherless. Ito po ang mabuting balita, mga kaibigan. Kahit ngayon, tatay, nanay, o mga anak, mahal ka ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Pwede ka nang hindi magdusa dahil sa iyong kasalanan. Pwede mong tanggapin si Kristo ngayon. The presence of God can be in you now. Huwag kang papayag na lalampas ang araw na ito nang hindi mo alam kung si Kristo ba'y nasa sa iyo. Kahit ngayon, pwede mong sabihin kay Lord Jesus, grabe yung pag-ibig mo sa akin. Gusto ko pong maging mabuting father o gusto kong maging mabuting anak. Pero higit sa lahat, gusto kong matanggap kita sa aking puso. Gusto kong makatiyak ng buhay na walang hanggan. Gusto kong matiyak na ako'y pinatawad sa aking makasalanan. Gusto kong matiyak na pagkatapos ng buhay sa mundong ito, ako'y pupunta sa iyong piling sapagkat nakilala kita, sapagkat tinanggap kita. Pwede pong tumayo tayo saglit. Kaibigan, kapatid, pag-aawit tayo, sasambahin, pararangalan natin ang ating Amang nasa langit. Amen? Sapagkat alam natin, Ama natin siya, sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoong Yesus.
Pero mamaya, gusto ko rin magpasalamat kayo sa Diyos dahil sa inyong mga magulang. Kahit wala na sila sa mundong ito. Pero kung andito sila, mamaya sa ating closing song, pwede kayong umalis sa inyong kinauupuan at lumapit kayo sa inyong nanay, sa inyong tatay. Okay? And then later on, pagtapos ng service natin, gusto kong lumapit kayo sa isang spiritual mother or spiritual father na naging gabay mo sa discipleship. Kaya naging matatag ang iyong buhay sapagkat alam mong laging may nananalangin sa iyo, hindi ka binibitawan. Kanta po muna tayo sa ating Panginoon. Mga kapwa ko, tatay, mga nanay, mahal kayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos, kasama pa ninyo ang inyong mga anak. Mahal kayo ng inyong mga anak. Pero alam mo at alam ko, isang araw yung lahat ng nagmamahal sa iyo ay mawawala sa iyong puder. Pero merong isang nangako
Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Iyon na yung Panginoong Jesus. Every day, every hour, every month, every year, hanggat may buhay sa mundong ito, sabi ni Lord, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sa isang kondisyon. Kilalanin mo, tanggapin mo si Kristo na Panginoon at tagapagligtas sa iyong puso at buhay. Totoo po. Sabi natin, God is everywhere. Pero merong isang lugar na wala si God doon kapag hindi mo siya inanyayahan. Can you imagine God is everywhere? But He is absent in your heart kasi hindi mo pa siya tinanggap. Pero pag tinanggap mo siya, hinamin mo ang iyong kasalanan, hiningi mo ang kanyang kapatawaran, kinilala mo si Kristo Jesus ang nagbayad ng iyong kasalanan, ang sabi niya, ako'y papasok sa iyo at hindi kita iiwanan. Huwag kang maglakbay sa mundong ito na hindi mo tiyak na kasama mo ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo siya sa iyong puso at buhay. Narito po ang isang panalangin ng pagtanggap. Maybe tatay ka or nanay or anak. This is a prayer that every one of us should pray para magkaroon tayo ng katiyakan sa presensya ng Diyos. So that the God of the universe is not only present everywhere, but He is present in your heart. Pwede niyo akong samahan sa panalangin ito. Basahin po niyo yung nasa screen. Panginoong Jesus, salamat sa pagkamatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala. Sundin at mahalin ka, maging tulad mo, Panginoong Yesus, sa bawat araw. Kung nanalangin po kayo ng mula sa puso, sa prayer na yon, sabi po ng Biblia, si Jesus ay pumasok sa iyong buhay. Patuloy natin siyang sambahin. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko roon paman. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon paman. Inibig mo ko noon paman. Inibig mo ko noon paman. Once again, let's sing the chorus. Kahit Kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. damahin mo yung awit. Inibig mo ako noon paman. Make it louder. Inibig mo ako noon paman. Say it louder. Inibig mo ako noon paman.
pala. Amen. Praise the Lord. Makaupo na po tayong lahat. Wow, what a privilege to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, andito po tayo for a particular purpose. Si Lord po ang dahilan bakit nandito tayo. Nag-enjoy po ba kayo sa ating pagsamba sa Panginoon? Amen. Malakas, malakas. Amen? Yes, purihin ang Panginoon. Pero alam ba ninyo na bahagi ng ating pagsamba sa Panginoon ay pagkakaloob, pagbibigay para sa Kanyang gawain? Amen po ba? Malakas din bang amen? Amen, yes. Pag sumasamba ka kay Lord, God is truly delighted with our praises, worship, adoration, exalting the King of Kings and the Lord of Lords. Purihin po ang Panginoon. Mayroon pong particular verse dito na very common po sa ating lahat. Even sa mga bago pa lang nakakilala kay Lord, pinapamemorize na po natin ito. John 3:16, wala na pong notes, wala na pong dyan, yung verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish but have eternal life. Pag sinabing for, pay attention, makinig ka. God so loved. Sabi mo nga, so love. Grabe, no? Love na hindi nangihinayang. Love, so love na walang reluctance. All out, limitless, stubborn love. Sabi mo nga, stubborn love. Grabe si Lord, ibang-iba siya pag magmahal. So love the world, lahat ng tao sa buong mundo, mahal ni Lord. Pag nagmahal si Lord, meron siyang binibigay. Amen? He gave His only begotten Son so that whoever believes in Him, hindi pumapahamak sa impyerno, kundi mayroong buhay na walang hanggan. Alam mo bang message din yan sa bawat isa sa atin? When you truly love God, wala na ibang mag-prompt sa iyo. You are willing enough to give para sa Kanyang cause. Ano bang cause natin? Ano bang cause natin? Ba't andito tayo? But we are living, loving God, loving people. Tinan mo katabi mo, tinan mo yung father mo. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay. Ilan dyan mga tatay na hindi pa nakakilala kay Lord, cause yan ng Panginoon. Amen po ba tayo? Makibahagi tayo sa gawain ng Panginoon. Shall we all stand up? I truly believe that when we give for the cause of Christ, sa gawain ng Panginoon, sa iglesia niya, tulad ditong Zion Caloocan, I know that God, you position yourself to God's best para sa iyo. Amen ba yun? Pinoposition mo na sarili mo para makatanggap ka ng mga all-out blessings. Floodgates of heaven will be opened para ibuhos ang pagpapala sa inyo. Father God, thank you po Lord sa banal mong salita na aming napakinggan ngayon. Nourish our soul. Alagaan mo po ang aming kaluluwa, Lord, so that we will put our lives, we will put into practice what we've learned today. Thank you, Lord. Napaka-powerful ang halimbawa na binigay mo sa amin. You love the world. You gave your only begotten Son. We love you, Father God. We want to serve you. We want to honor you. We want to exalt your name. And we truly believe, Lord, that you are delighted in our praises. Today, Lord, bahagi po na aming pagsamba. Mga kamay na ito na handang magparangal, handang sumunod sa inyo. Bless mo po ang mga kamay na handang makibahagi sa gawain mo, sa cause mo, to win souls and make disciples in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, makaupo na po tayo, magkaloob po tayo na mayroong kagalakan sa ating mga puso.
praise. Ayan. Praise. Grabe, praise the Lord for His message for us this morning. Grabe, sobrang ibang klase Yes. yung dating talaga ng message for us. Yes, Ate Nesh. Thank you po, Bishop, for that very powerful, eye-opener na message po, especially sa ating mga children, no? So, right now, we believe na this is an opportunity to really appreciate, honor our fathers. Dahil today, Ate Nesh, di ba, nabanggit kanina na Father's Day this Sunday. Ayan. And this time po, may we invite all the fathers na meron po dito sa ating Zion Center na pumunta po dito sa harap. Yes. And so we can acknowledge you po ngayong umaga. Yes. Kung katabi niyo po ay isang father or kayo mismo ay father, please, we invite you here sa ating stage so we can honor you, we can pray for you, and we can celebrate with you po. Yes, and meron din po tayong photo booth para po sa ating mga fathers sa likod. So after po ng ating service, pwede po kayong pumunta doon, magpa-picture po kayo with your family. Ayan. Yes, kung katabi niyo po ay yung papa, tata, yan, mga anak, pwede niyo pong i-escort or papuntahin po dito sa stage ang inyong mga father. Meron din po tayong special and small gift for our fathers na nandito po sa harap. And even po sa ating mga online worshipers, online friends po natin, you also have the opportunity na lapitan niyo yung father niyo kung kasama niyo ngayon sa bahay. Yakapin niyo, i-hug niyo, say that you love them, you appreciate and you honor them. Ayan, isang line daw lang po. Kung hindi na po kasya sa stage, pwede po tayo dito sa baba, sa dalawang side po. Wala po tayong second line, one line lang po tayo sa stage. Pasok po kayo sa mga... Ayan, Ayan, sideward tagilid po daw tayo, po. sideward. Yan, facing ang ating left side. Ayan. Yan, pasok po tayo dito. Ayan, yung second row daw po, dito na lang po sa may baba ng stage. Ayan, para po kita po lahat sa ating picture. Sa baba na po. Ayan, yung mga nasa likod po, baba na lang po dito sa ating stage. Ayan, so kung kaya pa rin po ay distancing. Ayan, make sure lang po na meron kayong gift. Pag wala po, pwede pong taas ang kamay. Ayan, sa lahat po ng anak, lahat ng asawa, lahat ng pamangkin, pwede po natin picturean muna ang ating mga fathers, and then after that, ang ating official photographer. Ayan. So, smile po tayo. Pwede po nating itaas ng konti yung mga gifts na meron po tayo. Ayan. Tapos smile, long smile kahit naka-face mask. 1, 2, 3.
One more time sa ating official photographer po, kay Ate Camille. Okay, 1, 2, 3. Yay! Happy Father's Day po, and may we invite po Pastora Divine to pray for our fathers. Shall we all stand up? Tayo po'y lahat tumayo. Itaas po natin ating mga kamay towards our fathers. Father God, we worship you for who you are and what you are to us. Salamat sa pangako mo, Lord. Every good and perfect gift comes from the Lord. Ang aming mga ama ng tahanan ay regalo mo, Lord, sa bawat pamilya. Salamat, Lord, because you are Father to the fatherless. Even, Lord, yung mga tahanan na wala ng ama, wala na pong father, o may mga father pero hindi po nagampanan nila ang kanilang katungkulan bilang leader o ama ng tahanan. Lord, continue to shower them with your blessings. Salamat, Panginoon, dahil ko ang Diyos na talagang mapaghimala. You are our waymaker, God. Kayo po, Lord, ang nagkakaloob ng kapayapaan, ng kagalakan, ng restoration, ng recovery ng bawat pamilya. Kaya, Lord, lahat po kami ngayon bilang audience, Panginoon, sa mga ama ng tahanan na dito sa aming harapan. Lord, we want to dedicate every one of them to you, Father God. Salamat, Lord, because you are you are the source of every hope. Wala pong hopeless case sa inyo, Panginoon. Even, Lord, yung iba pa namin mga ama ng tahanan na nasa aming mga sariling families, Panginoon, na hindi pa nakakilala ngayon. Today, Lord, we claim and we declare your promise. Believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Kaya salamat, Lord, kiniklaim pa namin ngayon, Panginoon, ang pagtatagumpay, ang restoration, Panginoon, ang pagkakilala, Panginoon, ng aming mga ama ng tahanan na makakilala as their personal Lord and Savior sa kanilang families, sa kanilang personal na buhay. Today, once again, Lord, we want to dedicate sa inyo, Panginoon, ang bawat ama ng tahanan ngayon. Continue to sustain them, Father God, more spiritually, physically, emotionally, financially, Lord, intellectually. Alam namin sila ang ama ng tahanan, and kami, Panginoon, bilang member ng aming mga families, that we will continue to obey and submit to you, Lord, and submit to our fathers, Panginoon, sa aming mga asawa, ang mga ama ng tahanan, because submitting to them, obeying them, is also submission to God and obeying to you, Father God. Kaya, Lord, salamat po sa mga salita mo, lagi-lagi na pagbulay-bulayan namin. Even for this powerful, life-changing, affirming message na aming napakinggan ngayon, Lord. And we pray, Father God, lalong-lalo na, Panginoon, sa marami pang mga ama ng tahanan dyan sa labas, sa aming mga community, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga loved ones, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon. Today, we declare in the name of Jesus, use each one of us, Lord. Continue to use us mightily, Lord, na magbigay ng powerful testimony sa aming mga sariling tahanan upang ang aming mga ama ng tahanan, Panginoon, ay makakilala din sa inyo. Dahil pangako mo, Lord, believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved, you and your household. Kaya we declare, Lord, blessings, protection, financial blessings, Panginoon, and deeper ng kanilang pakakilala sa inyo, more spiritually, Panginoon, because you are God, you are the God of the universe, you are a all-powerful God, a miracle-working God, light in every dark situations. Kaya, Panginoon, salamat po sa aming mga ama ng tahanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating mga ama ng tahanan. Happy Father's Day once again. Maraming salamat po. Yan, once again, Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay, daddy, papa na nandito. Ayan.